Infected guys, hindi ko alam ang gagawin ko. Litong-lito ako at parang mababaliw na ako. Ako si Jake, 15 years old lang, isang normal na bata. O akala ko lang. Pero simula kahapon, parang bumaliktad ang buong mundo ko. Kahapon isang normal na araw lang, eskwela, homework at gaming hanggang madaling araw. Pero paggising ko kanina, may sumisigaw na emergency alert sa TV. Yung balita parang sirang VHS tape, grainy, nanginginig ang boses ng nagbabalita. May sakit daw na kumakalat, sobrang nakakahawa. Ang sintomas? Matinding galit at paranoia. Pero ang kinilabutan ako, parang pinipilit ng news anchor na hindi matakot habang sinasabi niya yon. Siyempre yung tatay ko na puro conspiracy theories ang alam, pinatay agad ang TV. Kesyo drama lang daw ng gobyerno, scare tactic. Pero ako, may naramdaman akong hindi tama. Parang may kung anong bigat sa sikmura ko na hindi ko maipaliwanag. Tumalikod sila lahat sa eskwela, parang nag-flip ang mundo. Lahat ng kaklase ko nakatingin sa akin. Hindi ako popular, hindi rin ako kagwapuhan. Kaya bakit ako? Si Joseph, yung kabarkada kong mahilig mang-asar, imbes na suntukin ako sa balikat gaya ng dati, lumayo siya. Parang natatakot siya sa akin. At doon na nagsimula ang bangungot ko. Sa history class, nakatulog ako saglit. Pasensya na, si Miss Davis kasi parang sleeping pill magsalita. Pero paggising ko, parang sumabog ang buong classroom. Lahat sila nakatutok sa akin. Tapos bigla silang sumugod. Hinatawa ko. Sinuntok, sinipa, kahit si Miss Davis, ginamit ang handbag niya na parang sandata. Hindi ko alam kung paano, pero lumaban ako. Nasuntok ko si Miss Davis sa muka, bumagsak siya, duguan ang ilong. At pagkatapos noon, wala. Itim. Nasaan ako? Pagmulat ng mata ko, nasa sahig ako ng school bathroom. Malamig. May dugo sa mukha ko. Parang may nagmartilyo sa ulo ko. At hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Gusto kong umiyak, pero walang luha na lumalabas. Wala akong ibang gustong puntahan kundi bahay namin. Baka doon makahanap ako ng sagot. Mali. 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 Pagdating ko, nasa kusina si Mama. Hawak ang isang malaking kutsilyo. Hindi niya ako nilapitan. Imbes, bigla siyang umatras. Lumayo ka! Nanginginig ang boses niya, parang hindi ako kilala. Gusto ko lang siyang yakapin, pero tinaas niya ang kutsilyo. At sinubukan niya akong saktan. Nakailag ako sa una niyang pag-atake, pero yung pangalawa, tumama sa balikat ko. Dumugo agad. Pero hindi ko agad naramdaman ang sakit. Ang naramdaman ko lang ay galit. Sobrang galit. Parang hindi na ako ang sarili ko. Nakita ko na lang ang sarili kong tinulak siya. Malakas. Mas malakas sa inaasahan ko. Napahiga siya sa sahig. Hindi ko na inantay ang kasunod. Tumakbo ako palabas. Ano na ang nangyayari? Ngayon, nandito ako sa isang lumang factory sa dulo ng bayan. Madilim, marumi, nakakatakot. Pero ito lang ang naisip kong matakasan. Sa labas, may mga pulis. May lockdown na ang buong bayan. Hinahanap nila ako. At alam ko na kung bakit. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Nagkonekta ako sa wifi ng isang lumang tindahan malapit dito. At sinusulat ko ito ngayon para may makabasa. Kung may hindi pa infected dyan, kung may normal pang tao, tulungan ninyo ako. O Diyos ko. Napatingin ako sa basag na salamin. Nakita ko ang sarili ko. Duguan ang mata ko. May namumulang rash na gumagapang sa leeg ko. Ang mga ugat ko, itim. At ang pinaka nakakatakot, hindi ko maalala kung paano ako nakarating dito. Hindi ko maalala ang nangyari pagkatapos kong itulak si Mama. Blanko. Wala. Ako ang may sakit. Hindi sila ang nahawa. Ako ang pumapatay.
Ano ang nagawa ko? Ano ang gagawin ko? Diyos ko, ayokong maging halimaw. Ayokong maging ganito.